your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. May payabak po kay gayong sabla. Let's start with a trivia. Kung may time po kayo mamaya, maaari nyo pong i-check ito sa YouTube, itong tinutukoy ko. Mayroon pong pinasikat na kanta si Elaine Page noon. And the title of the song is, "I Know Him So Well." I know Him so well. Pero may pinasikat din pong kanta si Ariel Rivera. Marahil halos sa atin o karamihan po sa atin dito, familiar sila sa kantang pinasikat ni Ariel Rivera noon. Sabi po niya, "We are getting to know each other a little too well." I know him so well, burinang sabihan, kilalang-kilala ko na yun. Getting to know each other a little too well, burinang sabihan, kilala ke. Pero dakal ko pa balo tungkol kaya. Yun lang yun. How about you? What is your anthem? What is your choice? Pushing it further, kayo pong nakilala ko dito sa Villa Victoria, more or less 4 months na ako dito. From February, magjo-June na, 4 months, 3 months. Anyway, ikaw po nga kakayarap ko, kilala ko, nakakasama ko, nakakasalamuha ko, lalong-lalo na bago ang pagdiriwang sa Santa Misa. Ikaw po nga kakayarap ko when you say, kilala ko na si Father Norman. Or, kilala ko na si Father Norman pero hindi pa lahat o lubos kilala ko sa kanya. And what about me to you? May kaibigan po ako, naging altar servers po kami sa parokya namin sa Sasmuan, Santa Lucia Paris. High school pa lamang kami, kabarkada ko na ito. Ngayon po nasa US na siya, nasa Virginia, silang dalawa, ng misis niya, nurse po sila. Una, nagtrabaho sila, nag-abroad sila sa Qatar, na nag-cross country sila, pumasa. Nasa US ngayon, magwa 1 year pa lamang po sila. May 2 anak sila. Itong kaibigan ko, magmula noon, kapag nagkukwentuhan kami, via messenger, kaya nag-chat kaming dalawa, may kaya bukang bibig niya, kaya nga dapat ang ating kayong pipagkwentuhan. Sinasabi ko sa kanya, dating pa rin bayo, nga ako kaya, may bago pa ba? Ako, hindi ka na nasanay, kako sa kanya. Kahit pa man din po siya sa akin, ganun din ang sinasabi niya. Nakamesane, among, gana. Dating pa rin bayo, gana. Lahat po tayo, hindi naman po kaila sa ating lahat, di ba? Itong nakaraang linggo lang, mayroon pong mainit na argumento o usapan sa mga senador natin dito sa bansa natin. Atin lang mapaling pisab yan. Di nga tsuking Senado. And what is your topic? Chairmanship. Presidentship.
Di ba? Sabi po sa akin ng kapatid kong pare, sabi po niya, ay among what else is new? Ay among what else is new? Sabi niya, nihil novum subsole. Sabi nito sa Latin, there's nothing new under the sun. But I was wrong. I was wrong. Natatandaan ko pa po noong nakaburol pa si nanay ko po. Actually po kahapon, ipinagdiwang po namin ang 5th death anniversary ng mother ko. Umuwi ako sa amin sa Sasmuan. 5 years na pong namatay ang nanay ko kahapon. Natatandaan ko pa, tandang-tanda ko pa nung nakaburol si nanay sa simbahan sa parokya namin, nag-uusap kami ng mga kapatid ko. Pang-anim po ako sa mga magkakapatid. 7 po kaming magkakapatid. Lahat ng mga kapatid ko ay may mga asawa na, ako na lang wala. Nagkukwentuhan kaming 7, umuwi yung 2 kapatid ko from Canada nung nakaburol si nanay. Sabi ng eldest namin si ate, sabi niya, o kakutkot ng ima, ninong kayabe na kanyang tatang. Sabi ni ate sa amin, pagkalibing ni nanay, sinong makakasama ni tatay? Si tatay po nakatira naman sa bahay namin sa Sasmuan, sa Kinbatuang Bale. Katubalene po yatsi ko itong kaduwang pangane. Hindi kumikibo lahat ng mga kapatid ko. Nagpresenta ako. Sige, kako. Pagkalibing ni nanay, kukunin ko si tatay, sa akin siya titira. Total, wala naman akong asawa. Kasama ko lang sa kumbento. Yung mag-asawa, pati yung anak nila, yung kamag-anak namin, si Kuya Joel, pati si Ate Dek na pinsan ko. Sige, ako mag-aalaga sa kanya. Ako sa mga kapatid ko. So natapos ang usapan. Alam po ninyo, pagkalibing ni nanay. By the way, namatay pong nanay ko May 25 morning of 2019. Lilipat po ako sa St. Jude. Dito lang sa St. Jude, Paris Place noon, May 25 afternoon. Lilipat ko nga ba? Meteyay ako. May 25 morning, namatay si nanay. May 25 afternoon, transfer ako sa St. Jude. Biruin mo, masaya yung mga sumasalubong sa akin. Ako lang ang pumunta dyan. Lahat ng mga pamilya ko, kapatid ko, nasa Sasmuan, ako lang nandyan. Noong May 25, 2019. So magpa 5 years na po, kung hindi ako nagkakamali, ang nakakaraan. Sige, ako yung manyese. Kang tatang ako. Pagkalibing ni nanay, after a week, sinundo ko si tatay, nandyan siya sa St. Jude. Okay. Kasama ko po siyang natutulog sa kwarto ko, sa kumbento, sa St. Jude. Akong didi na kasi pengari kay Tama nga ko kaya. Kabisa palit tamo. Nang kayo rugot tapikan kayo ng bengi, bahay ko matugtog. Ikaking kama, akong maglapag. Ako. Kasi nahihiya ako Tatay ko. By the way, tatay ko po may Alzheimer, no? May Alzheimer po siya. Ayaw mo, palit tayo. Ikaw na lang dito sa kama kong dyan. Ako kay tatay. Okay lang ako, sabi niya. Palagi ko pong kinukumusta si tatay ko noon. Pag kinukumusta ko siya, palagi naman niya akong tinatanong. Alam niyo ang tanong niya sa akin? Kapilan ko muli. Kailan ako uuwi? Sabi ni tatay. Ang tatay ko po napaka-istrikto. Malayo pong loob namin sa kanya. Tutok kayo pong numero kang tatang ko. Kasi uling politiko meging kapitan niya, king Bariume, meging councilor niya, king Balenme. Kaya nga, kaming mga magkakapatid, mas close kami kay nanay. Pero kay tatay, kinukuha pong tatakot kay gan. Metikuloso pong tatay ko. Maselan siya tulad ko. Perfectionist siya. Maselan niya, masyas siya, itatang ko. Yun nga po, nung nakasama ko na sa St. Jude, nakita ko po yung soft side ni tatay. Alam niyo, nakita ko na may malambot na puso pala siya. Kapilan ko muli. Kapilan mo ko Yuli, nga na. Pero balo na po, alam na niya na sa akin siya titira. One time, umuwi ako sa St. Jude sa parokya. Sinalubong ako ng sakristan ko.
Among. Umiiyak po si tatay magmula kanina. Gusto na po niyang umuwi. Ang bilis ko, pumasok ako ng kumbento, dumiretso ako sa kwarto ko. Kako kay tatay, tinanong ko siya, "Ninano ka?" Nga po. "Bisa na akong muli," sabi niya. Magta-third week pa lang si tatay ko noon. Nakita ko parang batang umiyak sa harapan ko. Umiyak na rin ako. Alam po ninyo, hindi na ako nag-isip pa. Inuli kay itatang ko. Inuli kay. Ing pangakilala mi kay kakapatid, masyas siya. Pero kingora sa ita, atin ko pa pala, may tuwa na ako, may ragol na ako, may kaisip ko, atin niya palang makanining side, ing pengari kong lalaki. Yung soft side niya. Why am I telling you this? Na-share ko po ito sa spiritual director ko na pare. Kako sa kanya, noong na-experience ko yun kay tatay, napansin ko sa kanya, kako sa SD ko, sa spiritual director ko, "Ubatrugo, kubalong, atin niya palang makanyan, asay di tatang ko. Among, kako sa SD ko." Alam po ninyo, yung sinabi niya sa akin, sabi niya, man, balutangan waring sabla. Nana. Man, balutangan waring sabla. Alam ba natin ang lahat? Hindi naman, di ba? Sabi niya. Well, that's Holy Trinity. The Holy Trinity, the solemnity of the Holy Trinity is the greatest mystery in our faith. Naman niyo po, pansinan niyo po, sukat 1 plus 1 plus 1 equals 1. Tama Bisayang grade 1. Ale, 1 plus 1 plus 1, sasabihin mo sa grade 1, sa isang bata, 3, sasabihin niya. Pero ngayon, hindi, ganun nga Mystery siya, misteryoso siya. Pero po pwede naman po kasi sa multiplication at division. 1 times 1 times 1 equals 1. 1 divided by 1 equals 1. Nga po. Nanin payabot na niti kay katamo. Remember, my dear friends, that the more we are acquainted with the person, the more we realize that we know little about them. And I believe, it takes a lifetime to fully understand people. It takes a lifetime to fully understand people. Kasi, ang problema po kasi sa atin ito Halimbawa lang, nakasama mong isang tao, ngayong araw lang ito, kaagad-agad kilala mo na. O kaya naman, nakachat mong isang tao 2 hours lang, via messenger, chat kayo, alam mo na ang kanyang pagkatao, bilis naman. We think that we know all about the person, but there's so much about the person. Sabi po sa akin ng isang pare, mas matanda siya sa akin, halos po rin kakakwentuhan ko, kakaistorya ko mga pari sila. Bakit? Kasi araw-araw, kung minsan, dusuldit at sulaking finance office sa office namin, si Chancery, kung minsan nagbibigay sila ng mga juice nila, nagbabayad sila. Kaya nga kung minsan, makipagmarites ko karela, makipagkwentuhan. Sabi po sa akin ng isang kapatid na pare, mas matanda siya sa akin. Sabi niya, "Ninuwaring alang sekreto kay katamo." Sabi niya, ulitin ko, "Ninuwaring alang lihim ataw." Ana, do you have secrets? Or do we have secrets? Well, what he meant was not the skeleton in the closet. Itong kapatid kong pare, what he meant are those unrecognized and unnoticed kindness. Na po, imburi na palang sabihin, naliwa naman po itong lihim isala sa likod tamo, pika karine, tamo na tamo buri nga balo dari nga limang tao. Nune, ing lihim maamanwana, ing sekreto palang amanwana, detang makasalikot, makapampan na kaya pa na rin kaya tano nga papansinan man. Yung kaya etanala, akakit man. Why? Because we are immediately into judging after just a little time. The mystery of the Holy Trinity, this Blessed Trinity Sunday, this Trinity Sunday, the solemnity of the Holy Trinity, this mystery, ipinapaabot lang po sa atin that we cannot make a final word about God. We cannot make a final word about God. Puto palang pilit ming pakibalwan, tatarukan, tatalusan nung ninoy nga pong Gino. At kung minsan, kung kailan mo siya inaalam kung sino siya sa pagka-Diyos niya, at kung ano siya,
doon mo siya lubusan hindi lalong maiintindihan. Uri ng sabihan, makabuklat ka isip at puso kanita, kin pwede nang gawan ng nino iya. At bang kanita, ipadama niya, ipakita niya ang pagmamahal niya. Sabi po nila, makikilala mo daw kung sino talaga ang Diyos sa pagmamahal. I believe that. Makikilala mo kung sino at ano ang Diyos sa pag-ibig. How can you define the love of God? With your limited understanding of Him? Simple lang po, ganito lang yan. Ang Blessed Trinity, ang Holy Trinity. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang lahat-lahat. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mundo, sa tao, ibinigay niya ang bugtong na anak niya. At dahil sa pag-ibig ng bugtong na anak niya, last Sunday, ipinagkaloob niya ang banal na espiritu niya na kasama natin ngayong panahong ito. In the Old Testament, Bible, in the Old Testament, He is the Father. In the New Testament, He is the Son. Pero sa panahon natin ngayong kasalukuyan, He is the Spirit. We can get exhausted with life, but God's love will always endure. Amen? Please all rise.